Hello pong muli mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po. Nagbabalik po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong balita. Ito pong congressman o mga congressman ay bumuelta. Binueltahan po ang ating Vice President Sara Duterte doon po sa sinabi ng Vice President na dapat po silang imbestigahan at ang korupsyon ay nagmumula po sa kanila. Hindi po matanggap ng congressman, lalo-lalo po yung representative po ng Maynila. Pakinggan po muna natin ang buwelta ng representative o congressman ng Maynila, mga kababayan. Pakinggan po natin at pakinggan din po natin muli yung sinasabi po ng ating Vice President. Ito po, umpisa na po natin. Pumalaga nilang kongresista sa hirit ni Vice President Sara Duterte na tauhan lang din ng mga kongresista ang mga contractor ng mga flood control project. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang sabi ng mga congressman dito? Jiggy, hinamon nga ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano itong mga nag-aakusa gaya ni Vice President Sara Duterte na pangalanan na itong mga kongresistang nila'y mga sangkot umano sa mga maanumalyang flood control projects na dadamay daw kasi ang buong Kamara sa mga ganitong aligasyon. Ayon naman kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maaari po nilang imbitahan sa kanilang magiging mga pagdinig itong si VP Sara. Pakinggan natin itong mga pahayag nila Congressman Ridon at Valeriano. Well, if she has information on these particular projects at sino yung mga sangkot, she's free to attend the House Infracom if related to the flood control projects, infrastructure projects. Kasi mabigat ho na akusasyon yun na pinagpaparti-partihan po yung pondo ng bayan, di ba? Siguro dapat niya sagutin saan napunta yung confidential fund, di ba kung bakit masama ang performance o malami ang performance ng DepEd during her time. Wag niya nang idamay yung buong kongreso para pagtakpan po yung ganong mga kapalpakan niya. At Marian, may plano ba ang Kamara na imbestigahan? Yan po, mga tambay. Yan po si Valeriano at saka si Ridon, mga tambay. Nakita po natin. Ano po ba ang sinabi ng Vice President, mga kababayan? Ang Vice President po ba ang kumukontrol at humahawak ng pondo ng bayan? Hindi. Sila. Magmula sa Pangulo at sa Kongreso. Ano po yung Kongreso? Senado at siyempre House of Representatives. Ito po ang sabi ng Vice President, mga tambay. Pakinggan po natin. Well, lahat sila dapat. No? Hindi lang yung mga contractors. Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binanggit ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction, tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Well, lahat sila. Yan po mga tambay. Lahat po Lahat po na kumukontrol at humahawak ng pera, lalo-lalo po yung mga may proyekto, dapat po silipin yan. Hindi lang po sa flood control, katulad po na sinasabi ni Ridon at ni Rolando Valeriano. Hindi lang po flood control ang issue ng korupsyon sa Kongreso. Hindi po ba? Lahat po ng proyekto na hinahawakan po ng mga congressman, kahit po magpagawa na karsada yan,
Magpagawa na eskwelahan yan. Magpagawa na ospital yan. At kung ano-ano pagawain na sangkot ang congressman sa mga distrito nila. May komisyon daw po yan. Ayon na rin mismo kay Mayor Magalong. Ano po ang pinuputok ng butse ni Redon sa ni Valeriano, mga tambay? Ibang klase ito. Ibang klase itong mga congressman na ito. Itong Maynila at itong party list ng Bicol, mga tambay. Si Saro yata ito. Party list ba ng ano to? Si Saro ba ito? Nakalimutan ko na kung saan party list ito. Si Bicol Saro nga. Bicol Saro party list na si Terry Redon, mga tambay. Nakita nyo po. Lahat po ng merong flood control project sa mga probinsya, sa mga distrito, ay kontrolado po ng mga congressman ang budget. Dahil po ang budget ng Pilipinas, ang kumukontrol lang po, kontrolado lang po ng Kongreso at ng Pangulo. Yan po ang napakatinding kapangyarihan nila pagdating sa pera ng bayan. Hindi po ba? Kongreso at Pangulo. Hindi po ba? Sila lang. Hindi naman po kontrolado ni Kamanong ang pera ng bayan. Sila lang po ang humahawak lahat ng proyekto ng bansa. Di po ba? Kasama po ang Pangulo at yung sinasabing DPWH at mga congressman. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi ng Vice President, totoo po yun. Na-real talk po sila ron. Ganon din po si Mayor Magalong. Na-real talk po sila. Sila po talaga ang biggest scammer, mga demonyo, mga magnanakaw na mga politiko umano sa ating bansa. Sila po yun umano. Sila ang may hawak. Sila may control. Pati ang mga contractors, sila rin ang kukuha. Hindi po ba? Dahil sa kanila yung budget, sila may control ng pera. Hindi po ba? Sila magmula sa Pangulo, mga congressman, DPWH, lahat po yan. Hindi po ba lahat yan? Dapat imbestigahan lahat ng mga nasa DPWH. Hindi po ba na umahawak ng mga proyekto kasama ang mga congressman sa mga distrito kung saan may mga anomalya? Hindi lang po flood control. Hindi po ba? Pati ang Pangulo, kontrolado nila yan. Lalo-lalo pera. Hindi po ba? Kaya katarantaduhan ito sinasabi, umano, ni Redon. May mga investigasyon pa at kinukumbida pa ang Vice President sa Kamara para umati ng investigasyon. Ano yun? Kapwa mo demonyo, umano? At kapwa mo magnanakaw, umano? Iimbestigahan mo? Kayo mga magnanakaw at mga demonyo riyan, umano, ang mag-iimbestiga sa mga sarili ninyo. Hindi ba mga hindot kayo riyan? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi na masama magtanong. Alam po ng mga congressman yan. Kasi wala na po nag-iimbestiga eh. Di po ba? Wala. Sila na lang nag-iimbestiga ngayon. Senado. Kongreso. Sila may hawak ng pera ng bansa. Kontrolado nila. Ang Kongreso. Di ba? At ang Pangulo, sila lang. Walang third party. Wala nag-iimbestiga na iba. Di po ba? Wala eh. At ang Pangulo ay hindi naman po talaga yan sinasabing may kamay na bakal pagdating sa korupsyon. Kasi kung may kamay na bakal sa korupsyon ng Pangulo, tapos na yan, iniimbestigahan na yan. Umpisa pa lang ng taon. Hindi na po yan lumagpas o hindi na inabot ng 3 taon pa yan. Bakit nagtagal pa ng 3 taon ang korupsyon nila? Ibig sabihin, walang kamay na bakal ang Pangulo sa korupsyon. Okay lang sa kanya, umano, na magkandaletse-letse dahil ang korupsyon ay baka sangkot din siya riyan. Dahil nga kontrolado nila ang pera ng bayan. Kontrolado nila. Walang kontrol ang gobernador dyan. Walang kontrol ang mga mayor. Sila po ang may kontrol dyan. Magmula sa Pangulo. Di po ba? Ang Senado, ang Kongreso, itong dalawang ito, Kongreso. Di po ba? Pagka sinabi natin Kongreso, dalawa na po yan. Ang Senado at ang House of Representatives, sila na po yan. Hindi po ba, mga kababayan?
Tapos ngayon, ibabalik nila sa Vice President. Sabi ni Rolando Valeriano ng 2nd District ng Maynila na failure daw po, lalong-laro daw po sa DepEd. Sinabi na nga ng Vice President, pati ang DepEd, nilalagyan nila ng korupsyon. Billion-billion. Extraordinary. Dinadagdagan. Sino nagdadagdag? Mga congressman. Sa pangunguna raw ng Tambaluslos at si Saldico. At naiipit din sila ngayon. Dahil silang lahat ay may anomalya ngayon. Dahil pati mga contractors, sila rin, kontrolado na nila ang mga contractors. Sila rin ang mga may-ari, karamihan. Di po ba? Utusan lang yan. Susunod lang sa kanila yan. Yan po ang totoo yan. Hindi po ba? Ang katotohanan po, mga kabayan, ang mga congressman at mga senador, mga kabayan, pag may proyekto na, pati ang DPWH, sumusunod lang dyan ang mga contractors. Sila ang mga boss. Sumusunod lang yan. O sige, ang partihan ganito. Di po ba, ano sabi ni Mayor Magalong, 70% ang nakukuha nila totally. 30% na lang ang napupunta sa mga proyekto. Kaya yung 70%, sila po ang nagmamando dyan umano. Di po ba? Magmula sa taas, alam po nila yan. Pati DPWH, alam nila yan. Mga congressman. At baka, pati ang Pangulo umano, may alam din dyan. Kaya nga, hirap na hirap nila imbestigahan dyan. Di po ba? Kaya, nagkakaroon naanggihan lang, anggi-anggi. Di po ba? Dahil lang nagmamando dyan, yung merong kontrol sa pera ng bayan. Sila na bahala. O, ganito komisyon umano ni Gobernador. Ganyan ang komisyon niya riyan. Si Mayor, ganyan ang komisyon ni Mayor. Diyan sa mga proyekto na yan. Di po ba? Si Congressman. Sila gumagawa ng budget at kung saan dadali ng budget at kung ano mga proyektong gagawin. Hindi po ba? At kasama ang DPWH at pipirmahan at kasama ang Pangulo. Hindi po ba? Tapos ngayon ilalagay nila na ang Vice President ang sasabihin nilang magnanakaw at corrupt. Katarantaduhan yan. Malalaman lang po yan pagka chinek natin. Sino mag-check ng mga ari-arian yan? Mga lifestyle check natin yan. Sino? Para malaman po kung gaano inilaki ng yaman ng mga congressman na yan. Sino mag-check? Mga buhaya? Mga kapwa nila magnanakaw? Mga kapwa nila demonyo? Umano ang mag-check, magla-lifestyle check sa mga yaman na iniyaman nila? Di po ba? Yan ang dapat mong una suriin dyan eh. Gaano kalaki ang iniyaman ng bawat congressman. Magmula nung siya'y maging congressman, gaano kalawak at karami na ang naipundar niya sa bansa at sa labas ng bansa. Di po ba dapat masilip yan? Hindi lang ari-arian sa Pilipinas, pati ari-arian sa ibang bansa. Pati ang mga bank account niyan sa ibang bansa kung meron man. Di po ba? Lahat. Para makita mo ang korupsyon nila, lahat, senador, congressman, pati Pangulo, lifestyle check mo yan. Di po ba? At dyan mo malalaman yung sinasabi ni Redon at ni Rolando Valeriano, yung sinasabing sila ay, sila ay parang binabanatan at wag naman daw pong lalahatin ang mga magnanakaw. Wag naman daw po lalahatin at nasisira daw ang kanilang institusyon. May sisirain pa ba sa institusyon ng mga magnanakaw umano? At pinamumugaran ng mga demonyong politiko umano? Ang institusyon nila? Ayon na rin mismo yan sa dating Pangulo. Kaya nga pinatapon nila eh. Dahil totoo lahat ang sinasabi ng Pangulo. Ang pinaka-worst, pinaka-raten, pinaka-bulok at pinaka-kurap na institusyon sa ating bansa, ang Kongreso. Ano po yung Kongreso? Senado at House of Representatives. Yan, tahasang sinabi ni dating Pangulong Duterte yan. Nagkakatotoo po ba ngayon? Totoo! Nangyayari eh. Nakikita po natin ngayon eh. Ang malawak ang korupsyon
Pero itinatanggi nila. Paano hindi nila itatanggi? Sila rin na nag-iimbestiga Pwede nilang lusutan. At syempre, yung investigasyon, dadalhin lang nila sa sinasabing mga contractors na bata-bata rin nila. At sila rin na nasusunod kung sinong contractors ang pipiliin nila. Kasama ang DPWH. Magkakakuntsaba umano silang lahat. Hindi po ba? Dahil sa komisyon, mga hindot na ito, ginagawang tangat, bobo at gago ang mga Pilipino para lang po masabing sila'y malilinis. Malilinis ba sila? Mga kabayan, ibang klase itong mga congressman na ito. Kaya wala kasi mag-iimbestiga Kaya makakapal na po ang muka. Napakakapal na mga pagmumuka dahil wala nag-iimbestigang third party. Yung sinasabi nga ni Mayor Magalong, dapat may nag-iimbestigang iba. Yung mga retired justices natin, mga retired mga PNP, retired generals, at lahat ng mga retired na pwedeng mag-imbestiga sa kanila. Di po ba? Retired PDEA agent o retired yung NBI. Di po ba? At syempre, sasamahan mo dyan ng mga retired na mga COA. Yung mga nanggaling sa COA para ma-audit sila lahat. Hindi po ba? Masilip lahat kung sino-sinong mga congressman ang nakahawak na mga proyekto. Hindi lang flood control. Ang mga proyekto na mga hindot na yan. Napakaraming proyekto ng mga congressman, taon-taon. Di po ba? Kauna-una ang proyekto niyan, karsada. Di po ba? Yung karsada, wala pa isang taon, bitak-bitak na. Mga proyekto nila yan. Di ba? Kumikita sila yan. May mga contractors yan. Hindi pa? Tapos sasabihin itong mga hindot na ito na sila ay kailalinis. Ibang klase ka. Lalo-lalo po si Ridon at si Valeriano. Si Rolando Valeriano. Mga itsura pa lang. Mga kabayan, ikumpara mo. Pati ang pondo ng Vice President, sila lang ang nagtatalaga. Sila nagbabawas. Sila may control. Pati ang budget ng Office of the Vice President, kontrolado nila. Tapos sasabihin mo, Vice President ang magnanakaw. Samantalang sila kumukontrol ng pera ng bansa. At sila ang naglalagay kung saan nila dadalhin. At kung anong programa at proyekto ang lalagyan nila ng malalaking pera at pondo. Sige nga, hindi po ba magago ito? Vice President, iniipit ang pondo. Di po ba? Mahindot na ito. Ibang klase itong mga congressman ito. Kasi tinamaan sila. Di ba? Yung sinasabi nga, pagka po tumama at lumatay, di ba? Lalatay yan Yung sinasabi ng Vice President, lalatay po yan. Kung sino ang unang pumutak at kung sino ang nag-iingay, ibig sabihin, sila po yun. Hindi po ba? Pati nga yung isang artista, di ba, nag-iingay. Binabanatan si Magalong, si Mayor, si Richard Gomez. Di ba ang iingay nila? Yung iba naman po style, nananahimik. Ano po yung nananahimik? Nagpapakaanghel na parang walang kinalaman at walang kakibu-kibu sa nangyayaring korupsyon. Tahimik lang sila. Yun naman po style nila na parang mga anghel naman. Hindi po ba? Hindi po ba ang alam natin, ang mga demonyo ay nagpapakaanghel din? Hindi po ba? Dahil ang mga demonyo ay nagpapanggap din pong anghel. Kaya karamihan po ng mga politiko natin, yung ibang mga magnanakaw dyan umano, ay tahimik, nagpapakaanghel, hindi makabasag pinggan. Di ba? Walang kibo. Di ba? Dahil nga po, nagpapakaanghel sila. Wala silang kinalaman. Wala kaming involvement sa korupsyon. Hindi po ba mga kabayan? Kaya po, yan po mga tambay. Yan po, ang Vice President po, na real talk po sila, pero binabanata naman po nila. Ang Vice President, ito pong mga demonyong politiko umano at mga magnanakaw na walang kahihiyan, sagad sa buto ang kasamaan pagdating sa pera. Dahil sila po ay nabubunyag ngayon. Hindi po ba? Wala pong iniwan yan Kahit po si Judas. Hindi po ba? Nung nabunyag na ang ginawa ni Judas,
Mas mabuti pa nga si Judas sa mga demonyong ito umano. Dahil si Judas, nagsisi siya sa ginawa niya sa ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Nagsisi siya sa ginawa niyang paghuhudas dahil sa pera, dahil sa ginto, dahil sa pilak. Hindi po ba? Pero itong mga politiko sa ating bansa, mas mainam pa sa kanila si Judas. Dahil si Judas nagsisi at nagbigti. Samantalang itong mga tao na ito, obvious na, alam na ng mga Pilipino na sila yung mga magnanakaw, ginagawa pa nilang malinis at mabuti ang pagkatao nila. Hindi po ba? Mas mabuti pa sa kanila si Judas. Itong mga tao na ito. Dahil una-una, hindi po sila nagbibigti. At hindi po yata marunong magsisi itong mga tao na ito. You know? Kaya nga lang sumama si Judas dahil nagbigti siya. Hindi po ba? Kung hindi po nagbigti si Judas, baka napatawad pa po yun ng Panginoon dahil nagsisi siya. Kaya lang yung pagsisisi niya, sinamahan niya ng pagbibigti. Yun po ang masakit. Pero itong mga congressman na ito, hindi po magbibigti ito. Dahil sagad po sa buto, umano ang kasamaan nito. Di po ba? Ibang klase po. Ito po yung sinasabing mas matindi pa ang pagiging maibigin sa kayamanan. Mas matindi pa po ito. Dahil hindi marunong magsisi. At syempre, hindi marunong magsabi ng katotohanan. Puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig yata nila. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan. Ang komento po natin sa mga demonyo umano at mga magnanakaw at sagad sa buto ang kasamaan pagdating sa pera ng bayan. Mga kabayan, ayan. Si Vice President pa rin po ang iniipit nila at kino-question nila. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay sa mga biyaya at pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po sa inyo. At syempre po sa mga nakagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po at sa magsusubscribe pa po sa inyong lingkod. Thank you po. Mabuhay po kayo. At shoutout na rin po natin na nagbibigay po ng pangkape sa inyong lingkod. Shoutout po Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray, Solid Dides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin. Huwag po natin kalimutan na isama po sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na mailayo po sa kapahamakan. At ganun din po ang dating Pangulong Duterte, makabalik na po sa ating bansa sa lalong mabilis at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo rin po siya sa kapahamakan, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan at tayo rin po ay magdasal at nang tayo po ay maingatan at ang ating buong sambahayanan. Thank you po. Paalam. Sa muli. Bye-bye.